Nakakuha ng bagong additional player ang Philadelphia nang mabuyout si KCP mula Memphis. Agad di umanong pipirma si KCP ng contract sa Sixers after matapos ang kanyang waiver within 48 hours. Naging part pa si KCP dati ng 2020 at 2023 championship team para sa Lakers at Nuggets. Sa last 2 season naman niya, meron siyang average na 8 points, 2 rebounds, 2 assists, 1 steal, 42 and 33%. Additional backup player para sa Philadelphia kasi buo na yung starting unit nila, kailangan nilang palakasin yung second unit. Kailangan pa di umanong gumawa ng transaction ng Sixers para mapalakas ang lineup at matapatan yung Knicks. Sila kasi yung champion ngayon eh. Based din sa mga scout, lamang pa rin di umano ang Knicks kontra sa Sixers at sa ibang mga team sa East. Kompleto pa rin kasi ang Knicks at sa ngayon sila yung merong pinakamatagal na core player na magkakasama. Nasa at least 3 to 4 season na magkakasama yung core player ng Knicks kumpara sa ibang mga team sa East na nagsipaggalawan na or naglipatan. Sa side naman ng Sixers, bigla di umanong tumaas ang presyo ng ticket sa kanilang home game. Mula sa $83, lumagpas na ng $280. Meron pa doon, pre-season pa lang $388 ang presyo dahil makakatapat ng Philadelphia ang Boston Celtics sa October 16 US time. Kaya pala iniintay ni Kume kung saan pupunta si LeBron kasi paldo na naman. Sa ngayon pa lang panalo na yung Sixers sa business side dahil tumaas yung presyo ng kanilang tickets pati malamang yung mga merchandise. Ang Miami naman nagpapalakas din. Sinusubukan nilang makuha either si DeMar DeRozan or kaya si Bradley Beal para maidagdag sa lineup. Nagpapalakasan din di umano ang Miami at Golden State para makuha si DeMar. Sa dalawa na yan, ang Miami ang may missing piece. Ang Golden State naman para magbibuild pa lang ng kanilang lineup kaya gumagawa na rin sila ng transaction. Ang Warriors ang mas may chance na makuha si DeMar at si Bradley Beal ng sabay kung papayag silang dalawa. Dahil pwedeng hatiin ng Golden State ang mid-level exception at saka walang due din kung hindi papapayag si Beal ay bayad na siya. Based naman sa mga insider, frontrunner na makuha ng Miami si DeMar DeRozan bilang backup na player dahil hindi nila nakuha si LeBron. 6 million pa kasi ang available na contract dito sa Miami na pwede nilang ibigay dito kay DeMar DeRozan. Si Spencer Jones naman ng Nuggets lumipat na ng Thunder para sa 2-year contract. Hindi natapatan ng Denver. Ngayon si Peyton Watson naman nanghihingi ng malaking kontrata sa Denver na mula 20 to 24 million, tumaas na ang value niya. 28 million per year na ang hinihingi dito sa Nuggets. Mas gusto ng Clutchport at side nitong si Watson na mas mataas ang kontrata niya kay Christian Braun dahil mas magagamit siya kumpara kay Braun. Two-way player kasi si Watson at lalo na nagkaroon ng breakout season. Mas mapapakinabangan di umano ng Denver itong si Peyton Watson dahil na defensive player at kapag napunta siya sa ibang contender na team, malamang mas magpahirap yun dito sa Nuggets dito sa West. Bukod sa Brooklyn Nets na makakatulong di umano sa Nuggets ulit, pumasok na rin ang Hornets dahil sa 40 million na trade exception mula kay LaMelo Ball. Kapag kasi tinrade sa Hornets yung isang player, pwede nilang makuha ng walang kapalit or wala silang ibibigay na kapalit na player basta papasok sa trade exception. Parang extra cap space ang Hornets ngayon. Ang kinukunik kasi doon, either si Aaron Gordon or Cam Johnson ang ibigay ng Nuggets papunta dito sa Hornets para ma-sign lang pabalik si Peyton Watson. May sapat pang tax space ang Hornets. Kung sino mang player ang gustong ipatapon ng mga team, pwedeng masalayo ng Hornets at makakuha sila ng mga draft picks. Ang Hornets nga lang nasa 18 players na sa main roster at magbabawa sila papasok ng regular season. Ang Clippers hindi rin makagawa ng transaction dahil naipit sila kay Kawhi. Sila din kasi yung naghahabol kay Peyton Watson bilang pamalit kay Kawhi dito sa Clippers. Ang Atlanta Hawks naman magpapalakas pa dahil sumaba na rin sila sa potential destination ni Watson. Pwede siyang i-acquire via sign and trade. Ang Nuggets humihingi ng katulad na compensation kay Walker Kessler, multiple draft picks kung sakali. Parang redundant lang din kung kukunin ng Atlanta Hawks itong si Watson. Dalang kulang talaga dito sa Hawks, isang sentro. Bukod sa Hornets na meron trade exception, ang Atlanta Hawks meron ding trade exception mula yun kay DeJounte Murray na may expire next year. Kaya pwede pang magamit ng Atlanta kung makukuha nila itong si Watson via sign and trade sa Denver.
Kaso lang, imbes na sila ang mabigyan ng mga draft picks katulad dito sa Hornets, sila ang magbibigay sa Denver Nuggets ng mga draft picks na hinihingi katulad ng 3 first rounder. Mostly pa yung mga team dito sa East halos nagpapalakas pa ng lineup at naghahanap pa ng transaction para masigurado makakapag-compete sila next season at makapasok ng playoffs. Bukod kay DeMar DeRozan at Bradley Beal sa Golden State, ang Warriors naman nag-offer kay Trey Murphy ng nasa 2 first rounder pero dinicline ng New Orleans. Nanindigan ng Pelicans na ang gusto nilang kapalit 3 first rounder at isang young player kapalit ni Trey Murphy. Wala rin kasing ipapalit na young player ang Golden State kundi si Podziemski or kaya si Axel Lenderberg. Kailangan pa nila maglagay ng pillar katulad ni Moody para lang matapatan ang kontrata ni Murphy. Desperado di umano na gumawa ng move ang Golden State papasok ng training camp at si Murphy ang hinahabol nila ngayon. Based pa sa report, i-hold ng Golden State ang extension para kay Golden Child, Brandon Podziemski until October 31 ang deadline ng pagpirma ng kontrata. Dahil sa pag-hold ng contract extension niya, may possibility na i-trade talaga si Golden Child para makabuo ng lineup ang Warriors. Biglang tumaas kasi yung presyo ng mga player sa extension, lalo na si Podziemski. Mula kasi sa 17 to 18 million, biglang naging 20 to 25 million kada taon ang naging value niya. Mukhang apektado rin ata ng gas price yung mga player ngayon. Biglang nagtaasan eh. Based naman sa report ni Anthony Slater, madidelayed ang return date nitong si Jimmy Butler dahil nagkaroon ng hindrance sa kanyang recovery. Doon kasi pwede mag-decide ang Golden State kung iti-trade nila si Butler at kung saan nila iti-trade. Kasabay nun si Moody, ganun din ang sitwasyon. 68 million ang bakante na hindi magagamit ng Golden State sa kanilang roster for 2027. Masasayang ulit ang taon ni Steph kung hindi nila madidispatcha ang kontrata ni Butler or kaya ang kontrata ni Moody. Dahil delikado ring hindi makaabot ng regular season si Moody. Sinabi na sa timeline, papasok na ng playoffs, posibleng gumaling yung injury niya. Kaya 2 core player ng Golden State na may malaking kontrata ang hindi maglalaro. Sa linya din ng 2023 draft class, tanging si Victor Wembanyama pa lang ang nakasecure ng big time contract. Wala pa si Brandon Miller, Amen Thompson, kasama pa dyan si Hakes, Golden Child, Ausar Thompson, Scoot Henderson at yung iba pang mga player. Ang expected pa makukuha ni Amen Thompson nasa 250 million katulad ni Victor Wembanyama, kung hindi man nasa 185 sa loob ng 4 na taon. Si Brandon Miller naman nasa 200 million sa 4 na taon na contract dahil wala na sila LaMelo Ball kaya meron silang cap space o free space. Pero ngayon mukhang hindi na tulad ng dati or nung mga nakaraang taon na madalian nakakakuha ng contract ang mga player, parang pahirapan na.